Hello everyone! Welcome to Yolanda Kitchenamics. Sa ating videong ito, ituturo ko sa inyo kung paano ba magluto ng putong bigas na gawa ng blender. Yan. Dahil wala tayong gilingan sa ating bahay, pwedeng-pwede pala yung ating blender. Gamitin natin para makagawa tayo ng masarap na putong bigas na kagaya ng aking ginawa. Yan. Napakalambot niya, as in... Yan, nakikita nyo as ang lambot talaga ng ating putong bigas na gawa ng blender. Yan, giniling lang po natin ito gamit ang ating blender sa bahay. Kung meron kayong blender sa bahay, no need na po kayong magpagiling sa labas or sa palengke. Yan, dito na lang po kayo sa bahay gagawa ng napakalambot at napakasarap na putong bigas na kasing sarap ng puto kalasyaw. Yan. So, ating bigas na puto na ito ay as in napakalambot at napakasarap, napaka-fluffy niya. Yan. So, kung gusto niyo pong malaman kung paano ko to niluto at ginawa, yan, samahan niyo po ako sa ating pagluluto. Yan. So, ang ginawa ko, meron akong 1 kilo ng bigas na regular rice. Yung pipiliin niyo po yung medyo matubo na klase ng bigas. Ayan, hugasan nyo po ng 2 times at least. Yan, para maalis po yung kanyang starch at saka yung kanyang mga dumi ng ating bigas. Yan, hugasan nating mabuti. Then, after yan, add water. Maglagay tayo ng tubig at atin po itong ibababad overnight. Yan, at least po mga 8 to 10 hours na pagbabad. So, pagkabukas, kinabukasan po ito na po yung maging itsura niya. Yan, napapansin nyo po na yan, malambot na po yung ating binabad na bigas. Yan po yung texture niya. Malambot na po. So, ready na po ito para gilingin po natin gamit ang ating blender. So, i-drain natin yung tubig completely. At, syempre, after nating ma-drain, maglagay tayo ng at least 3 cup of water. Add 3 cups of water para ready na po ito para ating i-grind sa ating blender. Yan. So, sit aside lang muna natin habang gagawin po natin yung ating coconut, yung ating nyog. So, yung naggadgad po ako ng 2 nyog na malalaki, dinalagyan ko po ito ng 1 cup of lukewarm water. By adding 1 cup of lukewarm water, yung medyo mainit-init at piniga ko yung kanyang extract. Yan, gamit po ang isang cloth para mas madali pong mapiga. So, nakagawa po ko yun ng at least 3 cups of coconut milk. Yan, sit aside lang po natin yan muna. Then, so ang gagawin ko po, i-blender ko po yung ating binabad na bigas ng overnight. Eight to 10 hours na pagbabad. So, kung ibababad nyo sa gabi o kinabukasan, ready na yan para ating i-blender dito sa ating blender machine. Yan. So, kung mayroon po kayo nito sa bahay, blender, yan, pwedeng-pwede kayong gumawa anytime ng putong bigas, diba? Ang sarap talaga. Ibang-iba rin talaga yung lasa ng putong bigas na yung regular rice kaysa yung rice flour. As in, ako, lagi akong naggagawa ng puto pag medyo sa mga handaan o kaya pagdating sa merienda, yan. Iba talaga yung lasa nitong ating putong bigas na binabad ito overnight. Yan. So, after mga 2 to minutes yan. 2 minutes na pag-grind mo completely yan sa blender yan. Pwede na siyang ilagay dyan sa ating lalagyan. Then, yan. Wow. Ganyan pa talaga ang ating texture niyan. O, yan. So, ready na po ito later para sa ating pag-mix. Then, off na natin to. Ating blender. Ano na yung pagkakapino niya, oh. May kunting grains lang siya, kunti lang. May mga, natural lang yan, may mga ganyan-ganyan. Diba? Kasi blender yung ginamit natin. Yan. Ganyan. At ito, tips para mas masarap at mas malambot ang gagawing putong bigas. Ang gagawin natin ito sa ating nyog na extract na coconut milk. Atin itong lulutuin muna.
Yan, sa mahinang apoy, huwag malakas. Then, nilagyan ko ito ng pandan leaves. Yan, yung aroma ng pandan as nagbigay ito ng masarap na lasa at amoy ng ating putong bigas. Yan, pakuluan lang natin ito hanggang sa magmantika ng kaunti. Yan, boil lang natin ng ilang minuto, kagaya ng aking ginawa. Yan po ang isang tips ng paggawa or technique ng paggawa ng masarap na putong bigas. So, off na natin. Okay. Maglagay ng sugar. Then, 1/2 kilo of white sugar. Yan, yung sa tamis naman po, tamang-tama lang po yung 1/2 kilo para sa akin. Yan, then, ihalo natin. If you want more sweeter, siguro pwede pa kayo magdagdag niyan. So, nasa sa inyo po ang pag-control sa tamis. Then, baking powder. So, naglagay po ako dito ng at least 50 grams. Yung isang pakete ng baking powder, inubos ko pong paglagay dito. Yan, ihalo nating mabuti. Yan, mas mainam po gumamit ng wire whisk para mas madali ang paghalo. Ayan, at sa ngayon, ihalo na natin ang 3 cups of coconut milk na ating niluto. Yan, di ba? Ihalo nating mabuti dito sa ating mixture. Yan, so at maglagay ng at least 1/2 teaspoon ng salt. Yan, asin para mabalance po yung tamis ng ating putong bigas. Yan, di ba? So, ito, takpan lang po natin for at least 30 minutes. Rest muna natin ng kaunti bago natin lutuin. Then, after at least 30 minutes, so, yan na po ang magiging itsura ng ating mixture. So, haluin lang po niya ng bahagya kasi possible kasi na nag-settle down yung kanyang mga granules ng bigas. So, ilagay mo yan sa pitchel para mas madali ang paglagay sa mga molders. So, yan. I-set natin yung ating molders dito sa ating paglagay na lang steamer para mas madali ang paglagay sa ating yung ating mixture natin na gagawin para sa putong bigas. Yan. Yan, kulong-kulo. Oh, kulong-kulo dapat. Ngayon, ilalagay na natin yung ating ito. Kasi wala tayong katulong dito. So, kulong-kulo, tsaka natin ilagay. Yan. Ay, gumagawa tayo ng sandali ha. Yan, steam natin ito for about 30 minutes siguro to hanggang sa maluto. Yan, tapos takpan natin. Don't forget na maglagay kayo ng cloth yan or towel na yung manipis para maproteksyonan yung pag-drop ng tubig sa puto. And after 30 to 45 minutes, yan na po ang ating puto. Yan, check po natin kung luto na po yung ating. Yan, luto na. Okay na. At yan, dahil favorite ko ang grated cheese, lalagkayan ko ito ng cheese, diba? Nasa sa inyo po kung anong gusto nyong toppings. Yan, lagyan ko yan. Kung gusto nyo naman iba-ibang kulay, like ubi, pwede maglagay kayo dyan ng pandan na kulay green, o kaya maglagay kayo ng yung mango na kulay yellow na kulay. Pwede nasa sa inyo yan, kung anong nakakapagpasaya sa inyo. Pwede nyo maging toppings, yan, pwedeng flavor ng ubi, yan. So, inalagay pwedeng pandan. So, yan, nag-melt muna ng kaunti yung cheese. Kaya, yan ang gusto ko sa puto. Yan, unmold na natin after nating maluto. Yan, di ba? So, nasa sa inyo po kung ano ba yung innovation na gusto nyo sa inyong puto na alam nyong magpapasaya sa inyo. Like sa akin, favorite ko yung cheese. As in, ang lambot. Yan. Try nyo po yung ating recipe talaga. So, hindi kayo magsisisi. Napakasarap. As in, napakalambot talaga niya. Yung putong kalasyaw. As in, lasap na lasap mo talaga yung masarap na lasa ng puto na galing dito sa part ng kalasyaw. At saka pag pupunta kami doon sa part ng Manawag,
doon sa may simbahan ng Manawag nung bata pa ako. As in, ang sarap talaga ng puto nila doon. Kasing sarap ng ating ginawa. Kaya promise, kung gusto nyo pong matry yung ating recipe, yan, tignan nyo po sa ating description box yung complete po na details yung kanyang mga ingredients at sigurado po as in, itry nyo pong gumawa nito, hindi kayo magsisisi at napakasarap, napakalambot niya. Yan. Ang technique lang talaga, pili lang kayo ng magandang klase ng bigas. Diba? Yan yung regular rice na medyo matubo. Hindi siya nadideform. Oh. Diba? O ganun pa rin. Wow. Diba? Sarap ng cheese. Ayan, ito ng ating putong bigas na gamit natin ang blender. Yan. Yan, itong ating ginawa. Tikman ni Nana. Ito yung bagong luto natin na puto. Mainit pa. As in, umuusok pa, oh. Yan. Titikman natin yung bagong luto na puto. Ayan, umuusok pa. At si Nanay man yung may cheese. Tikman mo, Nanay, oh. Ito yung bagong luto na puto. O, tignan nyo, oh. Umusok pa. Oo, ang sarap. Ang lagkit. Tapos, kain ka. Sarap. Kain tayo, mga friends. Ayun. Ang lambot talaga, anak ko. Okay. Yummy. Salamat. Salamat. Thank you for watching. Thank you for watching.